Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin, Diyos purihin. Alleluia, Alleluia, lapit sa Hari natin. Purihin, luwal at inbiyayat, pagliligtas sa ating nagugupiling sa salay hangoin. Alleluia, Alleluia, Gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na mawain. Angeles sakay taasan at pupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal, sakdal, at napaka makapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na buhay, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo. Mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalaga,
mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi. Ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan, sa makatwid baga sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Pasisimulan na po natin ang ating pagpapailanglang ng pagpupuri sa banal at malinis na pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Numero 186 ang una po nating aawitin. Ang gabi lubhang malalim, araw ay malapit na, ang ahon ay nagbabahadya, kapatid gumising na. Humanda ka sa lubungin, si Kristo ay darating. Gantimpalay siya sa atin, ligaya ay kakamtin. Mga hulay na mamahalat sa atin ang liwanag. Namalapit ng araw ng ating kaligtasan. Humanda kang sa lubungin, si Kristo ay darating. Gantimpalay siya sa atin, ligaya ay kakamtin. Mundo ng kapighatian, malapit ng takasan. Pagdating ni Kristo mahal, paraiso'y kakamtan. Humanda kang sa lubungin, si Kristo ay darating. Gantimpalay sa atin, ligaya ay kakamtin. Kapatid ko, magbangon ka, iwan ang katamaran, samantalahin ang araw sa gawang kabanalan. Humanda ka sa lubungin, si Kristo
ligaya ay kakamtin. Patuloy po nating sambahin at papurihan ang ating Panginoong Hesukristo. Numero 169 ang atin pong susunod na aawitin. Awit upang nawaglit sa pintuan ng langit, salay ko sa inibis, sa mundo ng pasakit, kaya tanggapin Ama ang mong nagkasala. Huwag ang mawaglit ang alap mong nagbalik, pangahoy mapanganib, kukubin mo ng labis ang anak mong sakdalungis. Tanggapin hanggang langit ang itupang naligaw sa liwanag ng ilaw, binihag ng kaaway hanggang sa mapipilang, kaya abutin naman anak mong nagdurusa. Tanggapin mo, O Jesus, diyan sa Iglesia ng Diyos, kapatid kong nalugmok sa sala ng sinuko. Ingatan mo po sila sa kulungan mo, Ama. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Panginoon, na sakdal ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos, na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Amang banal na ikaw po ang nag-iisa, ang buhay na Diyos, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac,
Diyos ni Jacob at ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel, naawa ka din po at nahabag sa aming minamahal na ama at ina. Tinawag mo po sila, Panginoon, at inilagay mo sa iyong banal na iglesia. At ikaw po ay kanilang pinagtapatan at pinaglingkuran hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Amang banal sa malinis at sakdal na pangalan mong Kristo Jesus, itinitiklo po namin ang aming mga tuhod. Nagpapakumbaba kami, Panginoon, nangangayupapa sa iyong kabanal-banalang pangalan, sa iyong banal na kaharian sa langit. Ipinaiilang lang namin sa iyo ang aming mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Maraming salamat sa iyo, Amang Banal. Sa maraming mga araw, niloob mo po na muling iparana sa buhay ng bawat isa sa amin na kung saan wala ka pong pinabayaan sa sino man sa amin. Hindi mo po kami binawian ng aming mga hiram na buhay. Binuksan mo sa amin ang magagandang pintuan ng mga kapalaran. Pinakain mo po kami, pinalakas, pinagaling, dinamtan ang aming lupang pangangatawan. Higit na nga po sa lahat, maraming salamat. Hindi mo ginugutom, inuuhaw ang aming mga kaluluwa. Patuloy mo rin kaming inaaralan at tinuturuan ng iyong banal na ebanghelyo, na lipos ng espiritu at lipos ng buhay, na siya pong aming pinanghahawakang hanggang ngayon nagpapatibay ng aming mga pananampalataya, at sana'y itulot mong maabot namin ang hangganan ng aming mga hiram na buhay, na kung saan sa ikalawang pagparito mo po, pagkakalooban mo po kami, Ama, nang ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amang Banal, salamat din po. Hindi mo pinabayaan ang aming sariling mga kabiyak ng puso, ang aming mga anak, aming mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Wala ka ring pinabayaan sa lahat ng aming mga kaibigan, na sa araw-araw po sa pamamagitan ng karunungang pinalago mo po sa huling araw, patuloy na dumarami sa bilang. Tinatawag mo po't inilalagay sa iyong kawan, at sila man po ay kapiling namin sa pakikinig at pag-aaral ng iyong banal na salita na lipos ng espiritu at lipos ng buhay. Ama naming Diyos, sa Huwebes po ng gabing ito, sinasamba ka po namin, pinupuri, niluluwalhati ang iyong banal, ang malinis mong pangalan, sa espiritu mo po't sa iyong katotohanan. At kung kami nagkulang at nagkasala sa iyo sa mga nakalipas na araw, huwag mo sanang gawing dahilan upang hindi mo po kami turuan. Maawat mahabag ka, Amang Diyos, patawarin mo po kami sa amin pong nagawang mga kasalanan. At sa gabi pong ito, ikaw nawa ang muling tumayo sa amin. Kasangkapanin mo lamang ang bibig at labi ng iyong hamak na lingkod. Banalin mo nawa ang kanyang puso. Linisin mo po ang kanyang kalooban, dagdagan mo po ang kanyang pananampalataya at ang kanyang kaalaman, at kung dumating sa amin na mga nakikinig ang kanyang tinig, langkapan mo nawa ng bisa at kapangyarihan, makasawata ng lahat ng aming masasamang kalooban at masasamang gawain. Kami pong lahat, lalo na nga ang marami naming mga kaibigan, kung sila po'y maliwanagan, magkusang loob, lumapit sa iyo, humingi sa iyo ng iyong banal na bautismo. Bautismuhan mo po sila, Panginoon, sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, sa makatwip po baga sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Dumadalangin kami, umaas at sumasampalataya, na sa Huwebes po ng gabing ito, dinirinig mo pong muli ang aming samot panalangin. Kami pong lahat iyong binabasbasan at binebendisyonahan sa pangalan mong Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon po, mga pinagpipitaganan po naming mga tagapakinig,
Una na nga po sa atin munang sariling mga tahanan, charity must always begins at home. Ihanda na po natin ang ating mga sarili, ang ating mga kaluluwa. Tawagin na po natin ang ating mga kabiyak, lahat po ng ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay. At kung mayroon na tayong panauhin, ipag-anyaya po natin ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ipag-anyaya natin ang Panginoong Hesukristo at anyayahan natin sila na bago po sila maglakbay papauwi ng kani-kanilang tahanan, ay makasama muna natin sila sa ilang sandali ng pakikinig ng mga banal na aralin, na ito po ang tunay na makapagbibigay sa atin ng pag-asa, hindi po lamang sa buhay na ito, kung hindi hanggang doon sa ipinangangako niya na buhay na walang hanggan. Huwag nating ikakahiya ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang pangalan ng Diyos na siyang ating Panginoong Hesukristo. Pag ikinahiya natin siya, ikakahiya tayo ng Diyos sa kanyang ikalawang pagparito. Kunin na rin po natin ang ating mga Biblia at buksan po natin ang aklat ni Apostol Juan sa kanya pong kapitulo 14 at versikulo 5. At tulad nga po ng ating kinagagawian, una nating babasahin sa King James Version of 1611, na kung saan ito po ang pinanggalingan ng Bibliang Tagalog na dala sa atin ng mga Amerikano. Thomas said unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? Sa Tagalog po, sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon. Paano nga namin malalaman ang daan? Dito po sa pagkakataong ito, ang atin pong paksa ay naglalarawan po ng ang Apostol Tomas ay nagtatanong sa Panginoon, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon. Paano ngang malalaman namin ang daan? Atin pong pasisimulan ang ating pagtatanong. Ano nga po baga ang siyang punong pinagmulan ng paksa po nating ito, at ito ay naitanong ni Apostol Tomas, Panginoong Hesukristo, paano namin malalaman ang daan? Sa makatwid, meron siyang itinatanong na kung saan sila dadaan, hindi nila nalalaman yung daan na yon. Naayon nga sa paksa, hindi namin nalalaman kung saan ka pupunta. Ano bang pinagmulan nitong talatang ito? Atin pong itaas. Una na nga po sa 14:1 ng San Juan din po. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Ito po ang pinakasusi ng pinagmulan ng tanong ni Tomas. Hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon, paano namin malalaman yung daan? Ang pinagmulan nito, 14:1, meron pong sinasalita ang Panginoong Hesus sa kanila. Huwag magugulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya kayo sa akin. Sa marami pong tao na hanggang ngayon po ay hindi pa nakakaunawa
kung ano yung ibig sabihin ng salitang pananampalataya. Sa English po ay faith. Ang pananampalataya po ay ibang-iba sa tinatawag na believe. Yung believe, yung paniniwala, to see is to believe. Alam nating mga tao yan. Pinag-aralan natin yan nung mga bata pa tayo. To see is to believe. Na malibang makita natin mahipo, malasahan, maramdaman ang isang bagay, hindi tayo maniniwala na meron nga ng bagay na yaon. Kung ang pag-uusapan yung mga literal na mga bagay, yung materyang mga bagay. Ngunit alam naman natin, ang mga materyang bagay, yan po ay nawawala. Ang mga bahay nasusunog, naluluma. Ang lahat ng tao, pag namatay, nauuwi sa alabok, nawawala. Ngunit, nang sabihin ng Panginoong Jesucristo, huwag magulumihanan ang inyong mga puso, magsisampalataya kayo sa akin, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya kayo sa akin. Sa bakatwid, meron pong isang bagay na mahirap unawain sapagkat ang wika ng Panginoong Hesus, huwag kayo magugulumihanan. Sapagkat alam ng mga apostol, maging panahon pa rin naman nila, yung paniniwala, malibang makita namin. Sangayon po sa ating pag-aaral. At yun nga pong pananampalataya ayon po sa Biblia, kung ano ang pagkakaiba noon sa materialism, ang wika po sa Hebreho Kapitulo 11, versikulo 1, ngayon nga ang pananampalataya ay siyang katunayan ng mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga hindi nakita ng mata nating mga tao. Exactly the opposite. To see is to believe, is to be materialistic. The other hand, faith, believing things that you have not seen. Mananampalataya na hindi mo nakita. At alin nga po baga ang sinabi ng Panginoong Hesus 14:1 ng Juan, huwag kayong magugulumihanan, huwag kayong matataranta, magsisampalataya kayo sa Diyos. Meron bang nakakita sa Diyos? Sa San Juan din po, Kapitulo 1:18, walang tao kailanman na nakakita sa Diyos. Bakit nga po walang taong nakakita kailanman sa Diyos? San Juan 4:23 at 24, ang Diyos ay Espiritu at dumarating ang oras na sasambahin ng mga mananamba sa Ama ang Diyos. Saan? Sa Espiritu. Na walang laman, walang buto, hindi makita, hindi nakikita. Ano ngayon ang ibig sabihin nito ng Panginoon? 14:1. Huwag magulumihanan, huwag magulumihanan, huwag kayong mataranta, huwag kayong malilito, huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Ano ang Diyos? Walang laman, walang buto. Magsisampalataya din naman kayo sa akin. Ito nga po ang pinakasusi ng ating pag-aaral. Ituloy natin 14:2 hanggang 3. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Ito na nga po. Kundi gayon, sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng aking dakong kalalagyan. 3 hanggang 4. At kung saan, at kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, muling paririto ako. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay doroon. At kung saan ako paroroon, eto po, kung saan ako paroroon, saan ba paroroon ang Panginoon? Sa bahay ng aking Ama, maraming tahanan. Kundi gayon, sinabi ko sana sa inyo,
Paroroon ako sa bahay ng aking Ama. Ano ang gagawin ko ron? Ipaghahanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung maipaghanda ko na kayo, ang wika ng Panginoong Jesucristo, kakaunin ko kayong muli, babalikan ko kayo. At dito na nga po bumangon ang ating paksa, na nang ito po ay napakinggan ng lalaking si Tomas na isa sa 12 na kanyang kasama noon. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon. Paano nga malalaman namin ang daan? Sapagkat 14:4 ang wika ng Panginoon, kung saan ako paroroon, nalalaman ninyo ang daan. Kung saan naroon ang bahay ng aking Ama na pupuntahan ko, alam ninyo kung paano kayo makakapunta roon. Ang sagot nga ni Tomas, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon Bahay ng iyong Ama, saan ba naroon yun? At hindi namin nalalaman kung paano kami makakaparoon doon kung alin yung daan na tinutukoy mo. Ang ibig lang ipaliwanag ni Tomas. Kaya nga po, bubangon sa atin ang paksang ito. Sapagkat sa huling araw na ito, ang napakaraming mga reliyon, ang lahat ay nagsasabing, amin ang daan, sila ang katotohanan. Meron pa nga dyan dating daan. O hindi po ba? Kaya nga po, ito ibinangon bilang pinakapaksa natin sa Huwebes ng gabing ito para liwanagin sa atin ng Diyos ang katotohanan. 14:5, ito nga po ang ating naging paksa. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon. Paano nga malalaman namin ang daan papunta doon? Ngayon, ano po baga ang sinasabi ng Biblia sa mga alagad na kasama niya? Unahin natin yung 12, kasama nga si Tomas. Nakasakasama niya noon mismo. Hayaan natin ang Biblia mismo ang magpaliwanag, ang ating Panginoong Hesukristo. San Juan din po, 14:7 hanggang 9. Kung ako'y nangakikilala ninyo, ito ang sagot ng Panginoon kay Tomas. Panginoon, hindi nga namin nalalaman kung saan ka patutungo na bahay ng iyong Ama. At paano namin malalaman ang daan na sinasabi mong kung saan ako naroroon, alam ninyo ang daan. Parang sinasabi ng Panginoon, kung gusto ninyo akong makitang muli, dumaan kayo sa daan na alam naman ninyo ang patungo sa aking Ama. Alam naman nila, nakita na nila si Jose na ama ni Jesus bilang sa kanyang pagkakatawan tao, isang kalpintero. Bakit sasabihin pa ng mga apostol tulad ni Felipe, ipakita mo sa amin ang Ama. Ibang Ama ang tinutukoy dito. At ito pag ipinakilala mo sa akin ang Ama, sukat na ito sa amin. 14:9. At sinabi sa kanya ni Jesus, Felipe, malaon ng panahon ako ay inyong kasama. Alam po ninyo, sa pagbabasa natin ng 4 na aklat ng mga ebanghelista, bihira pong lumabas ang pangalan ng tatay ni Jesus. Yung tatay na nakilala niya sa kanyang pagkakatawan tao na si Jose Carpintero, yung matanda na pinakasalan ni Birhen Maria. Kaya nga sinabi ni Jesus, malao na, matagal na ninyo akong kasama, 3 taon magkakasama tayo lagi. Si Jose, bihirang mabanggit sa Ebanghelyo. Malao ng panahong ako inyong kasama, hindi mo ako nakikilala, Felipe. 14:9 ng Juan, ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mong ipakita mo sa amin ang Ama? Sa tuwing ang Kristo ay mangangaral, tulad din ng ating paksa sa Huwebes ng gabing ito, ang pagtatanong ni Tomas, hindi namin nalalaman kung ano yung daan Paano namin malalaman kung alin yung dadaanan namin papunta sa Ama?
sa paksa nating ito ng Huwebes. Anong dapat nating unawain? Tayo ng mga nakikinig, lalo na nga po sa huling araw na ito, 2017 na. Tignan natin ang paliwanag ni Apostol Pablo sa sulat niya sa mga taga-Korinto, unang aklat, Kapitulo 2, versikulo 7. Ito ay hindi naiintindihan ng napakaraming mga tao. At hindi ko rin naman masisisi ang sanglibutan, sapagkat ang buong sanglibutan, nabihag ng simbahang Katoliko at ng mga protestante na kunyari protesta, lumalaban daw sa Katolisismo. Sa katunayan po, gayon din halos ang kanilang ipinakikilala at itinuturo. At meron din silang mga krus at mga larawan. Hayaan ninyo si Apostol Pablo ang magpaliwanag, unang Korinto 2:7. Kundi sinasalita namin. Ano po ang dapat nating maintindihan? Lalo na nga po sa araling ito. Panginoon, alin yung daan na pinadadaanan mo sa amin? Hindi nga namin alam yung bahay ng Ama. Ano ba yung daan na sinabi mong, at kung saan ako patutungo, nalalaman ninyo ang daan? Alin ba yung daan? Bakit ganito ang salita ng ating Panginoon? Ito hindi naintindihan ng napakarami. Unang Korinto 2:7. Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Karunungan ng Diyos na hiwaga. Yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang sanglibutan sa ikaluluwalhati natin. Wala pa po pala ang sanglibutan. Wala pa po pala tayong mga tao at ang lahat ng mga bagay, meron ng tinatawag na karunungan ng Diyos na hiwaga. At yun pala ang sinasalita ng mga apostol. At ng pagkakataon nga na ito'y ibinangon sa atin, hindi namin nalalaman yaong daan nasa hiwaga. Naintindihan ba ninyo? At ito'y karunungan ng Diyos. At kung bakit ito inalihim sa hiwaga, 2:8, unang Korinto, ituloy natin, na hindi na pagkikilala ng sinumang pinuno sa sanglibutang ito, sapagkat kung nakilala sana nila, di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Ay, hindi po pala ito ipinaalam sa lahat ng tao. Na kung liliwanagin lamang, ito po'y nakalihim sa hiwaga. At kung ito sana'y naintindihan nung una pa, hindi sana ipinapako ng mga Hudyo, ng kanyang sariling mga kababayan na mga Hudyo. Pakawalan si Barabas, ipako sa krus ang Kristo, ang sigaw nila kay Pilato. Nasa hiwaga. Bakit nga po inilihim ng Diyos sa hiwaga? At sino po baga lamang ang pinagkalooban ng Diyos na makaalam nitong mga hiwagang ito? Lahat ba ng tao? Lahat ba ng relihiyon? Kung lahat ng relihiyon, sana nga po, wala na sumasamba sa larawan. Sana nga po, wala nang mangangaral ng purgatorio na wala naman sa Biblia. Sana nga po, walang magbibinyag ng bata sapagkat hindi naman nagkakasala ang mga bata. Kaya nga ang banal na kasulatan, ang mga salita ng Diyos, karunungan ng Diyos sa hiwaga. At hindi naintindihan, hindi nakikilala. Kaya nga hanggang ngayon, maraming tao, hindi nila alam kung alin itong daan na papunta sa langit. Marami dyan nasa dating daan. Nasa daan na itinayo ng tao. Nasa daan na minana nila sa kanilang mga salit-saling sabi ng kanilang mga ninuno. Ay, di ba totoo yan? Kung nakilala sana nila, di ipinako sa cross ang Panginoon ng kaluwalhatian. Unang Korinto 2:8. Kanino nga lamang ipinagkaloob ng Diyos ang makaunawa sa mga talinghagang ito na sinasalita at itinuturo sa atin tuwing Huwebes at tuwing Linggo?
Balikan po natin ang Marcos Kapitulo 4, versikulo 11 hanggang 12. Sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng langit, ng kaharian ng Diyos. Sa mga nasa labas, ginagawa sa talinghaga, upang kung kanilang mabasa, wag nilang maunawaan, mapakinggan, wag nilang marinig. Ang wika ng Panginoong Jesucristo sa inyo ay pinagkaloob. Sino yung kausap? Una-una yung 12 apostol. At pagkatapos, dan dumating na ang pagtawag kay Apostol Pablo, si Pablo rin ipinasok sa loob noong kinaroroonan ng unang 12. Alin nga po yun? Unang Korinto 12:28. Ang Diyos naglagay ng ilan sa iglesia, una-unay mga apostol. Sa inyo, na inilagay sa iglesia, una-una mga apostol. Kaya ngayon, ang nagpapaliwanag sa atin, mga apostol. Ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng mga apostol, sapagkat sila ang pinagkalooban na makaalam ng katotohanan. Totoo ba yan? Buksan natin ang Colossus 1:25. Na ako ay ginawang ministro nito. Sino nagsasalita? Si Pablo. Tinawag si Apostol Pablo, ginawang apostol, at kung bakit sinabi niyang ako'y ginawang ministro nito, ang ibig lang sabihin ng ministro, messenger, tagapagdala ng mabubuting balita. Ako'y ginawang ministro nito ayon sa pamamahala na mula sa Diyos, na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Diyos. 1:26 hanggang 27, ituloy natin ang Colossus. Maging ang hiwaga na inalihim sa lahat ng panahon at lahi. Datapwat ngayon. Lalo na nga po ngayon, sa panahon natin, 2017, pinalago na ng Diyos ang karunungan. Ngayon, wala na po yung Spanish Inquisition na bawal na magsalita ang sino man tao laban sa kapapahan, laban sa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Ang lahat ng nagsasalita ng laban sa Katolisismo, tinatawag nilang mga erehe. Ipinapapatay nila kamukha ni Dr. Jose Rizal at ni Gomez, Burgos at Zamora. At napakaraming mga pantas, matatalinong mga taong nang buksan ng Diyos ang mata ng kanilang mga puso, lumaban sa Katolisismo. At katakot-takot, hindi mabilang ang dugo ng mga banal na ni Kristo na ipinapatay ng simbahang Katoliko. Magbasa kayo ng katotohanan. Ito nga po ang lihim noong araw, ngunit ngayon, ipinahahayag na ng palaguin ng Diyos ang karunungan, information technology na po. Kaya ngayon, libre na ang karunungan. Libre, walang bayad. At higit sa lahat, libre ang makapasok sa kaharian ng langit. Hindi naman humihingi ang Diyos ng ikapo sa huling araw na ito. Hindi naman kailangan ng Diyos ang pera. Kung sinasabi man ng mga apostol, magbigay ang bawat isa. 2 Korinto 9:7, magbigay ang bawat isa. Ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Kung ibig mong tumulong, tumulong ka pero walang toka. Kung may ibibigay ka, magbigay ka. Kung wala kang ibibigay, huwag kang magbigay. Pero libre ka, makakapasok ka pa rin sa langit. Paanong paraan? 1 Korinto 15:1 at 2. Ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aming ipinangangaral, na inyo namang tinanggap, inyo namang pinananatilihan, sa pamamagitan naman nito ng ebanghelyo. Mga salita ng Diyos na inalihim sa hiwaga. Ligtas kayo kung matama ninyong sinusunod, maliban na nga kung nagsisampalataya kayo ng walang kabuluhan. Kaya nga ipagpatuloy natin ang Colossus sa 1:27 na sa kanila'y minagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito
ng mga salita ng Panginoon Diyos sa gitna ng mga hintil. Sino ang tinatawag na kaluwalhatian ng hiwaga? Na ito'y si Kristo na nasa inyo, na pag-asa ninyo sa kaluwalhatian. Mga tagapakinig po namin, narito ipinakikilala ng mga apostol, hindi sa lahat ng iglesia ipinagkaloob ang makaalam ng mga hiwaga ng mga salita ng Diyos, na walang iba kung hindi ang katotohanan nga tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Sa iglesia po lamang ng Diyos naroroon ang katotohanan. Kaya nga po ayon mismo sa Panginoong Jesucristo, sang-ayon po sa Kanya itong hiwaga na itinuturo sa atin ngayon. Ano po baga ang kumakatawan sa hiwagang ito at mga salitang ito? Tulad nga po ng tanong ni Tomas sa ating paksa. Hindi nga namin nalalaman, Panginoon, kung saan ka paroroon Paano pa namin malalaman ang daan? Hiwaga yan. Hayaan ninyong Panginoon ang magsalita sa San Juan 6:63. At alam natin, ang Diyos, walang laman, walang buto. At ang sabi ng Panginoong Jesucristo, huwag kayong magugulumihanan, magsisampalataya kayo sa Diyos na walang laman at walang buto, magsisampalataya din naman kayo sa akin. Bakit sinabi ng Panginoon yun? Yun po ay hiwaga. Ano ang katotohanan doon? Ano ang kaliwanagan ng hiwagang yun? Ang Diyos walang laman, walang buto. Ngunit sinabi ng Panginoon, magsisampalataya kayo sa Diyos na walang laman, walang buto. Magsisampalataya rin naman kayo sa akin. Huwag kayong matataranta, huwag kayong magugulumihanan. 10:30 ng San Juan, ako at ang Ama ay iisa. At niliwanag pa ng Panginoong Jesucristo, napakabigat na kasalanan na gagawin ng isang taong katulad natin kung hindi tayo sasampalataya na siya rin nga ang Diyos na walang laman at walang buto. Bakit? San Juan 8:24 at 27 sa Bibliang English, I say therefore unto ye, that you shall die in your sin, for if you believe not that I am He. 8:27 sa English, they understood not that Jesus spake to them of the Father, na kung liliwanagin isang mabigat na kasalanan. Mga kapatid, kung hindi kayo sasampalataya na ako nga siya, hindi nila naintindihan ang tinutukoy sa kanila ni Jesus na siya ay tungkol sa Ama. Siya rin ang Ama. Paano nga ang Kristo naging Ama? Nang pasimula siya ay berbo. San Juan 1:1 hanggang 5. Ang berbo ay sumasa Diyos. Ang berbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula. Ay sumasa Diyos yung salita. Ang lahat ng bagay ginawa niya. At alinman sa mga ginawa ay hindi nagawa kung wala siya. Kung wala yung berbo, walang bagay na nagawa. Mga kapatid, kaya nga, paano pinatutunayan ng Panginoong Jesucristo, huwag magulumihanan ang inyong puso, 14:1 ng San Juan, sumampalataya kayo sa Diyos na walang laman at walang buto, sumampalataya din naman kayo sa akin, sapagkat mamamatay kayo sa inyong kasalanan. Pag hindi kayo sumampalatayang ako nga ang Ama, paano siya naging Kristo? 1:14 ng San Juan, nagkatawan tao ang berbo. Nagkatawan tao ang Diyos. Siya ang buhay, ang wika ng banal na kasulatan. Nasa Kanya ang buhay at ang buhay ay ang ilaw ng sanglibutan. Nagkatawan tao ang Diyos. Nagkatawan tao ang berbo. Ipinakikilala ng Panginoong Hesus. Kailangan sumampalataya tayo na siya nga ang Espiritu, Diyos na walang laman, walang buto. Ngunit siya rin ang pinakamakapangyarihan sa lahat. 32:27 ng Jeremias, narito, ako ang Diyos ng lahat na tao, may anumang bagay ba na totoong mahirap sa akin? Walang mahirap sa Kanya. At sa 6:63, ang Espiritu nga ang bumubuhay. Hindi po pala tayo bubuhayin ng bagay na materya. Ano ba ang mga materyang bagay na itinuturo ng halos lahat na relihiyon? O yung Papa sa Roma, si Mama Mary, si Santo Niño, puro kahoy, puro pilak, puro ginto. Gawa ng kamay ng tao.
Ang Espiritu, walang laman, walang buto. Ito ang bubuhay sa atin, ang Diyos. Bakit? Sa laman, walang anumang pinakikinabangan. Any material things, laman eh. Nakikita eh. We will not benefit anything from any particular things that was seen by our eyes. Lahat yan ay masusunog, masisira. Sa laman, walang anumang pakikinabangan ang mga salita. Ito po, ang salita na sinalita ko sa inyo, pawang espiritu at pawang buhay. Yung salita lang ng Diyos. Makapagliligtas na. Bakit? Nang pasimula nga po'y berbo. Ang berbo, ang salita ay sumasa Diyos. Ang berbo, ang salita ay Diyos. Pawang espiritu, pawang buhay. Kaya nga po, sa spiritual, ang huling katanungan po natin, sa spiritual na pagpapaliwanag ng Biblia, alin po bagay yaong daan na siyang dapat lakaran nating mga tao upang makarating sa Ama o sa langit? Na kung liliwanagin lamang, Panginoon, ayon sa ating paksa, hindi namin alam kung saan ka paroroon. Paano pa namin malalaman ang daan? Ito'y hiwaga pa rin sa kanila nung pagkakataon, nung araw at oras na yon. San Juan 14:5. Sinabi sa kanya ni Tomas, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon, paano ngang malalaman namin ang daan? Akala kasi ng mga apostol yung materyang daan. Alin nga ba? Yung tinatawag na daan na walang laman, walang buto, walang anyo. Spiritual na daan. 14:4. Ito nga ang ating pinakapaksa. Kung saan ako paroroon, nalalaman ninyo ang daan. At sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon. Paano ngang malalaman namin ang daan? Ito na ang sagot. 14:6. Sinabi sa kanya ni Jesus, ito po, Ako ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Sino man di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ayan po. Siya ang daan. Ay ngayon sasabihin natin, marahil ang mga apostol magdududa, paano ba natin madadaanan din si Kristo? Ano ba ito? Pahihigain ba natin? Yayapakan ba natin siya? Katulad nga po yung 70 alagad Nang mapakinggan nilang sinabi ni Jesus, ako ang tunay na tinapay na nanggaling sa langit. Ang kumakain ng aking laman, umiinom ng aking dugo, ibabangon ko sa huling araw. Bibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Natisod ang 70 alagad. Matigas ang pananalitang ito. Nagtalikuran sila. At nang makita ng Panginoon si Pedro, tinanong ng Panginoon si Pedro, ibig baga naman ninyo, Pedro, na sumama sa 70 alagad at umalis? Panginoon, saan kami patutungo? Nasa iyo ang salita ng buhay. Kaya nga, alin yung daan na spiritual na daan? Walang laman, walang buto. Na sinabi ng Panginoon kay Tomas, nalalaman ninyo ang daan. 22:3, ito po, spiritual na daan. Ako'y Hudyo, ipinanganak sa Tarso ng Cilicia. Sino po itong nagsasalita? Si Saulo, nang hindi pa siya ilaw sa kahintilan. Ipinanganak sa Tarso ng Cilicia. Dadapwat pinapag-aral sa bayang ito sa paanan ni Gamaliel. Si Saulo, ang mga magulang niya ay panatikong miyembro ng relihiyon ng mga Hudyo, ng mga Israelita noon na nangingili ng araw ng Sabat. Pinag-aral siya ng kanyang mga magulang sa Jerusalem. Lumaki siya sa paanan ni Gamaliel. Ang Gamaliel, kumbaga sa huling araw na ito, Doctor of Divinity, Theosophy and Letters. Matalino yan sa dalawang tapyas na bato at sa mga aklat ni Moses na tinuruan alinsunod sa mahigpit na kaparaanan ng kautusan ng ating mga magulang. Palibhasa'y masikap tungkol sa Diyos na gaya ninyong lahat ngayon. Ngayon, 22:4, sa katalinuhan at mga pagsunod ni Saulo sa relihiyon na ipinamana sa kanya ng kanyang mga magulang. Ano ang nangyari? Aking pinag-usig ang daan ito
meron siyang inusig, daan, hanggang sa mamatay, na tinatalian, ipinapasok sa mga bilangguan ang mga lalaki at gayon din ang mga babae. Ibang klaseng daanan ito. Yung daanan na nalalaman natin, aspaltado o sementado. Hindi mo pwedeng usigin yon. Itong daan na inusig ni Pablo, mga lalaki at mga babae. Ituloy natin, 22:5. Gaya rin naman ng pangulong saserdote na nagpapatotoo sa akin, pati yung mga pinuno ng relihiyon nila, taga-usig din pala ng daang ito. At ang buong kapulungan ng matatanda, na sa kanila tumanggap ako ng mga sulat sa mga kapatid. Dala-dala niya yung mandamiento de aresto para hulihin lahat ng mga lalaki at mga babae na masusumpungan niya sa daan. At naglakbay ako sa Damasco upang dalhin kong bihag mga gapos sa Jerusalem ang nangaroroon upang parusahan. Ngayon, ano ang hiwaga nitong daan na kanyang pinag-uusig? Alin ito? Hayaan ninyo si Pablo rin ang magpaliwanag. Galatias 1:13. Ito po, sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon, sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nililipol ang iglesia ng Diyos. Ayan po. Pinag-usig ko ang daang ito. Ibinibilang ko, pinupuksa, kinakalad ka, dinadala sa mga kulungan. Ang mga lalaki at mga babae, alin niya? Pinag-usig ko ang iglesia ng Diyos. At ako, 1:14, Galatias, nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo, nang higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang, na aking mga kababayan, sapagkat totoong masikap ako sa salit-saling sabi ng aking mga magulang. Ayan po, mga kapatid at mga tagapakinig, yung daan, espiritual na daan, na tinutukoy ni Tomas. Panginoon, hindi namin alam kung saan ka patutungo. Paano namin malalaman yung daan? Yon pala ang tinatawag na iglesia ng Diyos. Saan ba nga nagpasimula ang iglesia ng Diyos? Unang Tesalonica 2:14, sapagkat kayo mga kapatid ay nagsisitulad sa iglesia ng Diyos na nasa Hudiya. Bakit kay Kristo Jesus. Bakit tinatawag na iglesia ng Diyos? Kay Kristo Jesus. Mateo 16:18, sa ibabaw ng malaking batong ito ng ang Panginoon, anyo 32, nasa Jerusalem ng Hudiya, ay kanyang ipinanukala, itatayo ko sa ibabaw ng malaking batong ito ang aking iglesia. Kaya nga po, yung iglesia ng Diyos, pag-aari ni Kristo Jesus. Siyempre, siya ang nagtayo, kailangan nasa pangalan niya. Kaya iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At ng pagkakataong yun, anyo 32, nasa Jerusalem siya ng Hudiya. Ano ang katotohanan? Na yung iglesia ng Diyos, yung original na iglesia na itinayo sa Jerusalem, ito ang pinag-usig una-una ni Apostol Pablo. Aklat ng mga Gawa 8:1, ng araw na yon, nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At ang unang-una nga, na sinang-ayunan ni Apostol Pablo na ipapukol hanggang sa mamatay, ang isang diakono na ang pangalan ay Esteban. Basahin po ninyo, mag-aral tayo ng Biblia. Ang iglesia po ng Diyos, walang sino mang nag-aari. At yung daan na pinag-usig, yun po ang katawan. Colossus 1:18. Si Kristo ang ulo. Bakit siya ang ulo? Siya ang may-ari, siya ang nagtayo, siya ang CEO, kumbaga sa panahon ngayon, Chief Executive Officer. At kailanman ang Panginoong Jesucristo hindi dapat palitan. Bakit? Isang katawan, isang espiritu, isang Diyos. Basahin ninyo.
Efeso Kapitulo 4, versikulo 4 hanggang 6. Mga kapatid at mga magulang, isang katawan lang, isang iglesia lang. Iglesia na ililigtas sa kanyang ikalawang pagparito, ito ang daan. Tunay ba yan? Paano pinatunayan, mga kapatid, na ang daan na tinutukoy espiritual na katawan? Buksan ninyo ang 14:6, ang wika ng Panginoong Jesucristo. Ako ang daan, ako ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Napakaliwanag po, mga tagapakinig po namin. Ako ang daan, ako ang katotohanan. 14:6, ako ang daan, espiritual na daanan. Sapagkat ang Panginoon, alam natin, sumalangit na siya sa kaharian niya, sa kaitaasan. Ngunit kailanman, hindi nawala ang kanyang pagiging nag-iisang Pangulo, Ama ng lahat. Ako ang daan, ang katotohanan at buhay, at ang buhay, sino may hindi makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Ayon po sa kaliwanagan ng mga banal na kasulatan. Ayon pa rin kay Apostol Pablo, paano dapat kilalanin ng lahat ng tao sa huling araw na ito ang espiritual na daan o katawan ng Panginoong Hesukristo? Hebreo 10:19, mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Tuloy natin, 10:20 hanggang 23. Sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin sa pamamagitan ng dugo, ibig sabihin ng kanyang kamatayan sa krus, sa pamamagitan ng tabing sa makatwid bagay sa kanyang laman, sa pamamagitan ng kanyang katawan. Anong katawan? Espiritual na katawan. Ito po ang bago at buhay na daan. At yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. Colosos 1:18 at 14, si Kristo, ulo ng katawan. Siya ang saserdote, siya ang dakilang saserdote, pangulo sa bahay ng Diyos. Mga kapatid, tuloy natin, 10:22, tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi. Ng mga Katoliko pa tayo, ng mga Protestante pa tayo, ng mga iglesia pa tayo ng tao, wala tayo sa katotohanan, wala tayo sa tunay na daan, sa spiritual na daanan ng buhay papunta sa langit. Masasama ang ating mga espiritu, masasama mga budhi. At mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Ano ba yung dalisay na tubig? Yan po ang mga salita ng Panginoong Jesucristo. San Juan Kapitulo 15, versikulo 3, kayo'y malilinis na sa mga salita na sa inyo ay aking sinasalita. Na tulad sa isang dalisay na tubig. 10:23, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Ano ba ipinangako? Yun nga po. Yun ngang paksa natin, ako'y paroroon. Sa bahay ng aking ama, maraming tahanan, paroroon ako para ipaghanda ko kayo. Igagawa ko kayo ng mga bahay ninyo doon. At kung kayo'y maipaghanda ko na, muling paririto ako upang kayo'y kaunin ko. Kung saan ako naroroon, doon din naman kayo doroon. Amen. Tapat ang nangako. Yan nga po ang katotohanan kung paano tayo makakarating sa Ama. At kung saan ako paroroon, nalalaman ninyo ang daan, ang wika ng ating paksa. Nalalaman ninyong daan, 14:5. Nag-alinlangan si Tomas, nagtanong, hindi nga namin alam kung saan ka patutungo. Paano pa namin malalaman ang daan?
ang katawan ni Kristo, ang espiritual na bago, buhay na daan. Ang bagong tipan sa kanyang dugo, sa kanyang katawan, ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Na tulad sa sinasabi ng Panginoong Jesucristo, San Juan 12:26, kung ang sino man ay magnanais na maging lingkod ko, susunod sa akin. Kung saan ako naroon, doon naman doroon ang lingkod ko. Sa 15:5 ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Hindi ninyo mapaglalabanan ang lahat ng tukso. Kaya nga napakaganda po ng ating pag-aaral, nalalaman natin ang daan. Ang bago, ang buhay na daan. Hindi po ito yung tinuturo dyan sa mga YouTube at mga bali-balita dyan na dating daan na kung saan yung kanilang obispo diksyonaryo daw ng Biblia. Ang katotohanan po, ang ating Panginoong Jesucristo hindi po nakikipagdebate. Nagtatago pa nga ang Panginoon para hindi siya debatihin ng mga Hudyong walang ginawa kundi paratangan siya ng kung ano-ano. Ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan at hindi po Diyos ng sabong. Pag nakikita ko yung mga debate, parang sabungan yan Kadalasan nga dyan, nagpapatayan nagbabarilan pa, mga kapatid at mga dimandahan. Kami po, kung nasasaktan kayo, mangaral kayo ng sarili ninyo, hindi namin kayo pakikialaman. Pabayaan natin yung nakikinig. Ang makaunawa ng ating ipinangangaral. At kung tayo nagsasabi ng katotohanan at walang kapaimbabawan tulad ng sinasabi ng Panginoong Hesukristo sa ating paksa, mga kapatid, ako ang daan, ako ang buhay, ako ang katotohanan, sino man hindi makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko, na kung liliwanagin lamang, ang Diyos po ang tumatawag, hindi si Cirilo, hindi si Prospero na nangangaral sa inyo, hindi po kami. Kami po'y mga ministro lamang, kami mga sinugo lamang para magdala sa inyo ng mabubuting balita. Ito nga po ang naliwanagan natin at dito po namin kayo inaanyayahan. Magsama-sama tayong lahat, mga tagapakinig, sa isang bago at buhay na daan sa katawang espiritual ng ating Panginoong Jesucristo, na kung saan ang wika ng Panginoon 24:13 ang magtitiis saan? Sa daan. Adon daan? Espiritual na katawan sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Masusumpungan natin ang kapahingahan, ang kapayapaan, ang buhay na walang hanggan. Dito po tayo tinatawagan, magsama-sama tayo mga kapatid. Ito nawa ang ipagpala. Ito nawa ibasbas sa atin ng Diyos. Magmula po ngayon, magpakai kailanman. Amen. At ngayon po ay tanggapin nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan, ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating lahat. Magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo hanggang sa darating na linggo kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.